Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Emmanuel Navarrete kontra sa ating kababayan na si Charlie Suarez. Didipinsahan ni Navarrete ang kanyang WBO World Super Featherweight title sa ika-4 na pagkakataon sa laban niya kay Suarez. Na kung saan itong si kabayan naman ay rank 1 sa WBO ni Navarrete. Ang kanilang fight schedule nagaganapin sa San Diego, United States of America, na mapanood natin ng live sa USA ESPN at saka sa USA ESPN Plus. Under ito ng top rank ni Uncle Bob. At sa bakbakan na ito, mga lods, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuuang video na kung saan mga lods kasama na doon ang ating comparison, prediction, fight analysis. Na kung saan posibleng inyong maging basihan sa pagpili. Na kung saan mga lods, kung hindi man kayo nagtiwala sa aking prediction, mayroon kayong mga basihan na kung saan pwede kayong pumabor o hindi, nasa inyo ang huling desisyon. So ngayon, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, simulan na natin dahil magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na atin din pong tatalakayin ang kanilang mga backgrounds mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Unahin natin ang sa panig ng challenger, Charlie Suarez na ating kababayan. Bilang isang professional boxer, itong si Charlie Suarez ay may impresibong kartada, 18 wins with 10 wins coming by way of knockout, undefeated. Sa ngayon, may edad na 36 anyo si kabayan. Height 5 foot and 6 inches, reach 74 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 55.56%. Last fight, September 20, 2024, nakasagupa si George Castañeda, panalo by third round technical knockout si Charlie Suarez. Ngayon, nadako naman tayo sa experience nitong si Charlie Suarez. Bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating Olympian. Although hindi ko po nasulat dito sa ating mahiwagang talaan ang record kung nakailang laban itong si Charlie Suarez sa amateur fights. Pero, sa kanyang paglahok as amateur boxer, marami po siyang nasungkit na mga karangalan. At sa uri ng kinalaban sa amateur fights, isa po doon sa kanya nakatunggali, si Vasily Lomachenko. Although talo si kabayan, pero maganda po ang kanyang naipakitang performance doon sa laban niya kay Lomachenko. At doon din natin nakikita na itong ating kababayan marunong manakdown, marunong bumagsak. Oo. Kasi dito sa pro fights, base sa ating pagsusuri, tama nyo na lang kung mali ako. Hindi pa po napapabagsak itong si Charlie Suarez sa professional boxing. Pero sa amateur fights, nakatikim po siya ng knockdown, lalo na sa mga kamay po ni Lomachenko. Oo. So ngayon, tatalakayin din natin kung ano-ano ba ang mga nasungkit na mga karangalan nitong ating kababayan. Siyempre mga lods, Asian Games noong 2014, silver medalist po siya sa lightweight division. Doon po yan sa Incheon. Sa Asian Games 2014, silver medalist. Oo. Ay hindi, ganito pala yon. Asian Games 2014, lightweight division sa Incheon. Asian Games ulit noong Southeast Asian Games 2009, gold medalist si kabayan sa featherweight. Tapos noong 2011, gold medalist siya sa Jakarta sa lightweight division. Tapos 2017, bronze medalist siya sa Kuala Lumpur, light welterweight division man yun. At 2019, dito po sa Maynila, nag-gold medalist po siya. Tapos
Sa President Cup sa Kazakhstan, silver medalist si Kabayan. Tapos noong 2011, Indonesian President Cup, silver medalist po siya. 2010, nasungkit niya ang silver medal sa Tamer Tournament. So, yan po itong ating kababayan. Ngayon, bago siya pumasok sa pro fights, hinog siya sa amateur mga idols. So, sa kanya namang karanasan as a professional boxer, ang isa sa pinakamatindi na kalaban niya noong 2023, si Paul Fleming. Undefeated po yon, na may height na 5'9", na may record na 28-0. At si Paul Fleming po ay isang dating amateur boxer din, na kung saan kung hindi niya na-knockout si Fleming, talo siya sa puntusan noon mga idols. Oo, nagbigay yun ng magandang eksperyensya para po kay Charles Suarez, lalo na sa mga height reach advantage na katunggali. At syempre, hindi po basta si Fleming din. Jojo Castañeda na may height 5'10", na may knockout ratio na 77.78%. Si Jojo Castañeda mga idols, ay hindi rin po basta-basta yan. Tapos Johan Vasquez na may 25-3. So, yan po ang kanyang pinaka-experience sa pro fights, yung masasabi natin na kapag bibigay sa kanya ng karanasan or magandang karanasan. So, sa skills ni Kabayan, all-around boxer ito. Pagka sinasabi nating all-around mga lods, halos lahat ng galon mayroon. Pero super style, defensive style, counter-punching style, brawler style. Ngunit may ibubuga din, pagdating sa teknikala na labanan, ito si Charlie Suarez. Maganda ang kanyang opensa, siyempre ang depensa na din. Pero hindi po katulad nila Floyd Mayweather, Guillermo Rigondeaux, Shakur Stevenson na may taglay-taglay na sweet science of boxing. Hindi po. Pero at least maganda ang kanyang depensa at opensa. Masipag din kumubabato ng mga kombinasyon, taglaing power, timing at accuracy. At siyempre may tibay din po itong ating kababayan pagdating naman po sa durability. Marunong bumagsak, marunong din bumangon. So sa panig naman ni Emmanuel Navarrete, si Navarrete po as a professional boxer, may impresibong kartada din po ito na 39 wins with 32 wins coming by way of knockout, may 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lamang natatalo si Navarrete. May edad na 30 anyos at ang height, 5'7", reach 72 inches. Orthodox din ang stance, knockout ratio 82.5%. Last fight, rematch kay Oscar Valdez noong December 7, 2024. Panalo si Navarrete by 6-round knockout. Karanasan o experience ni Navarrete, nag-world champion sa super bantamweight, sa featherweight at sa super featherweight division. Sa kanyang pang 4 division, which is lumaban ito sa lightweight division kontra Berincek, doon siya nakatikim ng ikalawang talo po sa kanyang professional boxing career by split decision. At doon din natin nakikita na nasa limit na si Navarrete doon po sa lightweight division dahil medyo magaan na po ang kanyang mga suntok. Unlike dito sa featherweight, super featherweight, super bantamweight na talagang masasabi natin na malakas si Navarrete. Pero sa lightweight, medyo gumaan ang kanyang suntok mga idols. O, yan po itong si Navarrete. Sa skills naman ni Navarrete mga idols, all around din po ito. All around boxer din po si Navarrete. May pagka-agresibo, marami din kung bumabato ng suntok, taglayang power, timing at accuracy. Sa depensa, maganda din po ang depensa nitong si Navarrete. Pagdating sa durability, masasabi kong marunong din bumagsak si Navarrete, ngunit marunong din bumangon. Marunong mahilo, pero marunong makarecover. So may tibay din po itong si Navarrete. So ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Mexicano kontra Pilipino, magpangabot sa San Diego. So, parehong dayo. Lamang, nakadepende pa rin po yan sa promotion which is under sa top rank. Which is under si Navarrete yata dito sa top rank ni Uncle Bob. Pero yun nga mga lods, pero sa pagdadausan talaga sa laban, sila po ay nasa neutral ground, which is Pilipino kontra Mexicano sa Amerika magpangabot. Ngayon dadako tayo sa ranking po ng BoxRec. Out of 1,958 ka mga boksingirong lumalaban sa Super Featherweight Division, rank 2 si Emmanuel Navarrete, rank 16 si Kabayan. So malayo ang agwat po sa rankings. Ngayon sa sitwasyon, champion si Navarrete, challenger si Kabayan. So ibig sabihin mga lods, advantage pa rin kay Navarrete yan. Dahil kung once na ang labanan, mawi sa close fight ticket sa scorecard, malaki ang posibilidad na may mga pribilehiyo magagamit si Navarrete. Maliban na lang kung napakalayo ng agwat sa puntusan mga lods. Na nakakahiya naman na i-award pa rin sa champion kung malayo po ang pagitan kumbaga. Pero dito advantage yan para kay Navarrete ang sitwasyon na siya ang champion. Pero
karapat dapat labanan si Charlie Suarez dahil rank 1 sa WBO po yan mga idol. So ngayon nadako naman tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. 30 anyos si Navarrete, 36 anyos si Suarez. So nasa prime si Navarrete, kalilipas lang sa prime ni Suarez. Disadvantage ulit po yan dahil posibleng sa 36 years old, doon na magpapakita ang konting pagbabago sa galaw, maging sa tibay, maging sa stamina. Pero nandoon pa rin yan sa preparasyon ni Charlie Suarez mga idol kung nasa magandang body conditioning ba ito. Kasi nga, marami naman tayong nakikita na mga may edad na, mas lamang pa nga ng iba dahil nasa 38 years old, 37 years old, 40 years old na nasa mabuting body conditioning pa rin. Pero yun nga, sa edad na 36 years old, yun na po ang limit na tinatawag nating kalilipas sa prime. So, dadako naman tayo sa height, reach, power kung sino po ang may advantage. 5'7 ang height ni Navarrete, 5'6 si Kabayan. So, 1 inch ang difference sa height. Hindi ganong pansin yan. Sa reach, lamang si Kabayan ng 2 inches. Gamit yan sa sungkit-sungkit na suntukan. Orthodox pareho ang dalawang maglalaban pagdating sa power. Knockout artist si Navarrete, which is 82% ang kanya knockout ratio. 55% knockout ratio ni Kabayan. So, knockout artist kontra power puncher. Power puncher si Kabayan, knockout artist si Navarrete. Sa activity fight, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa experience niya, kung dito tayo po sa pro fights, lamang po sa experience si Navarrete. Pero hindi pwedeng maliitin si Charlie Suarez dahil nahinog po ito sa amateur boxing. Ano-ano ang mga benepisyo doon sa amateur fights? Siyempre, ang uri ng skills ng nakatunggali, which is hindi na bago para kay Charlie Suarez ang skills nitong si Navarrete. O, yan po. So, masasabi natin 55-45 pagdating po sa experience dahil hindi pwedeng maliitin ang amateur boxing dahil marami pong nag-world champion na galing po sa amateur fights. Although hindi naman lahat lumusot, pero marami po ang kilala ngayon na galing sa amateur fights, which is katulad ni Lomachenko, katulad ni Guillermo, katulad ni Usyk at marami pang iba mga idols. At siyempre may mga lumalaban naman sa amateur na hindi rin lumusot. Hindi ko na lamang po pangalanan pa dahil marami din po talaga. So ngayon dadako naman tayo sa skills. Pareho ang skills ng dalawang ito. All around. Si Navarrete, malalayo ang pinanggalingan ng suntok at mismong may kabagalan si Navarrete sa pagbato ng suntok. Si Kabayan maliksi. So, si Navarrete, yung kanyang mga suntok na sungkit-sungkit, tapos biglang mayroong suntok na yung harabas na suntok, mag-iingat si Kabayan dyan kasi pagka tumama yan, malakas yan. Pagka yung mga harabas na suntok, pagka tumama, malakas yan. Ang advantage ni Kabayan naman doon, yung malalayong pinanggalingan ng suntok ni Navarrete, na kung saan posibleng maunahan lagi ni Kabayan sa counter. Oo, kasi mas mabilis, mas maliksi si Charlie Suarez kumpara kay Navarrete. Pero sa galaw mga alods, masasabi ko na hindi po magkakalayo ang dalawang maglalaban. So nakadepende na po ito sa kanilang gagawin na strategy. Oo. Pero tandaan natin na itong si Navarrete dito po sa Super Featherweight Division talagang malakas. Oo. So ngayon, sino llamado ko yung sports? So dito, para sa akin, llamado po si Navarrete. Oo. Llamado po sa sitwasyon, which is lamang siya sa rankings, siya ang kampiyon, bata, lamang sa power. Tapos, dito sa pro fights po, 3 division world champion po to. Pero may laban naman si Kabayan dahil galing sa amateur fights. Sa skills, halos 50-50 lang. Nakadepende po sa ano. So, para sa akin, 55-45 in favor of Navarrete. Llamado po si Navarrete dito mga lods. Walang duda. Llamado po si Navarrete. Sa mata ng maraming boxing fans, maraming boxing analyst, at kahit sa akin, lamang po si Navarrete, pero hindi ko maibigay yung 60-40 na sinasabi ng iba. 55-45 po ang maibibigay ko. Bakit? May laban po itong si Charlie Suarez. May laban po yan. O, may laban po si Charlie Suarez. Na kung saan may kakayahan ito na tatalunin si Navarrete sa labanan na yan. At syempre, dati nga, may nagkomento dito sa ating munting channel kung alin daw ang mas magandang kalaban ni Navarrete, si Magsayo ba o itong si Charlie Suarez. Sabi ko, kung si Magsayo at saka si Navarrete, magandang laban din. Parehong malakas.
Pero mas gusto ko si Suarez. Bakit? Magaling si Suarez sa adjustment. At si Suarez lamang po sa skills ikumpara kay Magsayo. Lamang si Suarez sa skills ikumpara kay Magsayo. Si Magsayo boxer puncher. Oo, pero ang galaw ni Magsayo madaling basahin. Ang galaw ni Suarez mahirap po itong basahin dahil pabago-bago, paiba-iba. Bunga po yan sa kanyang karanasan o eksperyensya sa amateur fights. Kaya mga lods, may laban. Kaya hindi ko pwedeng mailayo sa 50 or 60-40. Kundi 55-45 lang dahil may tsansa po talaga si Kabayan dito. Nakadepende na lang yan sa kanyang strategy. Nakadepende na lang din po yan sa kanyang body conditioning dahil nga 36 years old na itong si Kabayan. Oo. Dito sa labanan na ito mga idols, ako, manalo o matalo, Charlie Suarez po ako dyan. Manalo o matalo, Charlie Suarez ako. Pero sa ating prediksyon, wala po akong yung papanigan. Dito tayo sa neutral. Wala akong papanigan pagka sa prediksyon tayo. Which is, dapat fair. Oo. Although ako, kay Suarez ako dyan. Pero, yung malaking chance sa panalo, na kay Navarrete pa rin. Oo. Na kay Navarrete pa rin ang malaking chance sa panalo. Sa prediction ko po dyan, Emmanuel Navarrete by split or unanimous decision. Oo, posible niyang madali si Kabayan sa puntusan. Sa anong paraan? Magalaw si Navarrete, magalaw kasi to. At pwede niyang gawa na sungkit-sungkitin lang si Kabayan. Which is, para sa akin, magiging, magiging chess match. Kung kanino talagang diskarte ang mangingibabaw. At sa naman, Kuya Dong Sports, posible bang ma-knockout itong ating kabayan sa laban kay Navarrete? Oo, posible kasi mataas ang knockout ratio ni Navarrete. Posible niya mapuruhan si Kabayan. Lalo na kung napanood ni Navarrete ang naging laban ni Charlie Suarez at Vasily Lomachenko. Dahil doon makikita kung saan posibleng mapabagsak itong si Charlie Suarez, which is sa budiga. O sa budiga. Budiga mukha. Una budiga bago mukha, ganon. Doon na makikita. Pero sa tingin ko baka hindi na 'yon ang titingnan siguro ni Navarrete. yung senaryo ng laban ni Lomachenko at kay Suarez. Pero kung nakita niya 'yon, may lead siya na sa budiga posibleng masasaktan itong ating kababayan at posibleng mapabagsak dahil diyan nga napabagsak si Kabayan sa budiga tapos sabay mukha. Oo. So yan po. May chance Navarrete ang may malaking chance sa panalo dito. Yan po ang aking prediksyon. By unanimous decision or split decision. At sa knockout and given, kasi mataas nga ang knockout ratio, posible niyang mapuruhan sa budiga si Kabayan or sa mukha. Na kung saan, dito sa pro fights, hindi naman napabagsak si Charlie Suarez. Pero yun nga, sa amateur fights, daw natin nakikita na tinaman siya sa budiga, marunong siyang bumagsak. Oo. So, dyan, liyamado sa panalo si Navarrete. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan. Sa panig nitong ating kababayan, mga lods, posible din yan talunin si Navarrete sa pamamagitan po ng puntusan. Kasi nga, may tibay si Navarrete. Na kung saan, mga lods, dito sa labanan na yan, gamit ang hand speed, husay ni Charlie Suarez adjustment, siyempre may power, posible niyang laging maunahan itong si Navarrete. Kaya sa round by round, at siyempre magaling din sa puntusan itong si Charlie Suarez dahil galing sa amateur, magagamit niya yan na kung saan posible niyang magawa din na lamangan sa puntusan si Navarrete. Pero kailangan niyang magtrabaho ng husto kasi siya po ay magsisilbing challenger at mas kilala si Navarrete kumpara sa ating kababayan. Oo. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout, technical knockout itong ating kababayan? Oo naman, mataas din po ang knockout ratio nitong ating kababayan. At si Navarrete ay marunong din pong ma-knockdown, marunong mahilo. Kaya, may chance ang manalo si Kabayan by knockout din. Oo. So, mga anong round kaya Kuya Dong Sports? Sa tingin ko, posible magawa yan ni Kabayan. Early rounds, posible niya mapatamaan si Navarrete kasi si Navarrete, nag-a-adjust din yan.
posible niya mapatamaan. Or kahit doon sa later rounds. So, any rounds, posible makuha ni Kabayan ang pag-knockdown dyan. Na kung saan, once na makuha ni Kabayan na mapahilo niya itong si Navarrete, wag na niya itong pakawalan pa. Pero kasama po ng pag-iingat. Kasi nga, habang nagugrugi itong si Navarrete, sumasabay ito. Baka naman masingitan si Kabayan. At yun ang posibleng delikado, ma-counter siya o mabaliktad pa ang sitwasyon. Oo. So yan po ang ating masasabi dyan sa labanan na yan. So sa panig ni Navarrete, anong round kaya posibleng niya ma-knockout si Kabayan? Posibleng sa later rounds. 1 to 10 or 1 to 12, posibleng ganon. Oo, nakadepende po yan sa body conditioning ni Kabayan. Na kung saan baka mapagod. Dahil nga, kalilipas lang sa kanyang prime. Pero hindi naman siguro ganon mga lods. Dahil pinaghahandaan ito ni Suarez. Kasi nga, ito po ang halos pinaka-last chance niya. Kasi nga, 36 years old. Although may lumalaban naman na world title challenger sa edad na 38, 37. Pero ito na po yung pinaka-chance ni Kabayan para makasungkit po ng isang titulo. Na kung saan tiyak tayo na pinaghahandaan po talaga yan ni Suarez. Oo. Na kung saan posibleng makuha niya ang pag-knockout dyan, halos sa lahat ng round, posible niya makuha yan, mga lods. Kung kailan malingat itong si Navarrete. Kasi marunong mahilo si Navarrete, marunong din ma-knockdown. Kaso nga lang, once na makuha niyang magrugi niya si Navarrete, siyempre, birahin niya ng birahin, pero huwag iingat siya kasi baka siya masingitan din. Dahil malakas din po talaga si Navarrete dito po sa Super Featherweight Division. Kaya dito may laban po itong ating kababayan. Walang duda, may laban po talaga yan. Kaya nga ako, manalo matalo, dito po ako kay Charlie Suarez. Pero, yun nga, sa aking prediksyon, mas malaki ang tsansa sa panalo ni Navarrete sa pamamagitan po ng puntosan. Kasi nga, kung mauwi lang ito sa closed fight ticket sa scorecard, posibleng sabihin lang ng mga hurado na, hindi naging sapat ang ginawa ng challenger. Oo. So, kailangan ni Kabayan talaga nga na ma-knock-out or else kailangan milya-milya ang kanyang paglamang pagdating po sa puntusan. So, kailangan magtrabaho ng husto ni Kabayan dito sa labanan na yan. Kaya nga, liyamado si Navarrete sa panalo. Dahil nasa kanya ang titulo, bata, malakas, at syempre kilala itong si Navarrete. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi yan marunong matalo. Matatalo din yan, mga lods. At ito na nga yun. Sa tingin ko dito kay Charlie Suarez. Oo. Kaya ako, manalo matalo, Charlie Suarez ako dyan. Dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.